Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Salamat po sa pagbisita sa ating munting kitchen. Yan ang ating recipe, isang masarap na easy bibingka. Easy bibingka kasi napakasimpleng gawin, napakasimpleng mga ingredients na ating gagamitin at napakasarap ng ating recipe. Yan ang most requested na recipe kaya yan po ang aking ginawa ngayon para sa aming merienda. Yan, so ating recipe na ito, kailangan lang po akin ng 2 cups of rice flour at lagyan ng 5 teaspoon of baking powder. Then, ihalo natin mabuting ingredients para mas madali po natin ihalo later sa ating liquid ingredients. Ayan, yan. Then, dito matipid po ang ating pagluluto. No need na po ng ibang mixing bowl. Dito na rin po na natin lalagyan ng ating eggs. Yan, magbuta sa gitna at lagyan ng 3 large eggs. Yan. Diba? Simpleng-simple lang. Hindi natin mahihirapan pa ating pagluto. Para hindi po marami ang ating hugasan sa ating kusina, yan, dyan na rin natin ihalo ang ating mga liquid ingredients. Diba? Maglagay ng 1 teaspoon of salt para mas mabalansi ang lasa ng ating gagawin na easy bibingka. Yan. Then dito, hindi po ako gagamit ng sugar, kundi gagamit po ako ng 1/2 cup of condensed milk na may halo na rin yan na flavor na pandan. So, meron pong nabibiling ganito dito sa grocery o kaya sa supermarket. Yan, pwede kayong bumili ng may flavor na condensed milk. Then, gumamit pa ako dito ng 1 cup of coconut milk. Yan, dito po. Then, haluin natin mabuti ang mga liquid ingredients para mahalo din natin dito later sa ating dry ingredients at maglagay rin kayo ng 1 cup of evaporated milk. Yan, di ba? Creamy ang ating gagawin na bibingka. Kasi may gata ng niyog, mayroon pang condensed milk, at mayroon pang evaporated milk, di ba? At saka yung itlog as in nagpasarap niyan. Plus yung gagawin natin na ilalagay natin na pandan later. So yan, maglagay rin po tayo ng 6 tablespoon of melted butter. Yan. Melted na po yan kasi para mas madali po natin maihalo sa ating mixture. Yan. Halo lang po yan hanggang sa maayos po yung ating paghalo sa ingredients natin na walang mga buo-buo. Then dito maglalagay po tayo ng shredded young coconut. Yan. Sinasabi nating buko dahil yan, sabing buko pandan, may buko. Then of course meron tayong 1/2 cup of grated cheese. Any brand pwede. Yan, dito napakasarap diba nung ating mga ingredients. Yan. Din dito po haluin natin mabuti ang mga nilagay nating ingredients para mas lalo po nating mas masarap ang ating gagawin na bibingka. Ihalo natin yan nang walang matitira na buo-buo na mga flour. Yan. Din dito yung aking lalagyan na pandan leaves, inilagay ko, chinap ko yan, din nilagay ko dito mismo sa mixture. Then, yan po. Ihalo natin yung ating pandan leaves, chop na pandan leaves. Then, itong ating mixture, i-leave natin or rest natin for 30 minutes to 1 hour bago po natin i-bake. Then dito, mag-prepare tayo ng molder na may lined with banana leaves. Itong ating banana leaves naman ay dapat idarang muna natin ito sa apoy para hindi siya madali mapunit. Then, ilagyan natin ng mixture natin dito at least 3/4 full. Yan. So, i-bake po natin ito ng 200 or 190 degrees Celsius for about 1 hour or until mag-golden brown. So, pag hindi po kayo gagamit ng banana leaves, sure lang po na lagay nyo ng margarine yung inyong molder para hindi po magdikit dyan yung inyong gagawin na bibingka. So, yan po. Then, mas marami pong magagawa ninyo kung gagamit po kayo ng mas maliit na molder. Then, yung size po na ginamit ko dito ay 5 inches in diameter. So, yan, after po ng 60 minutes or 1 hour, yan na po ang ating ginawa na easy bibingka, di ba? Napakasarap na buko pandan na bibingka. Yan po ang aking favorite. Isa po to sa favorite ko na snack talaga. Napakasarap niya. Na kompleto na mayroong cheese, may buko sa loob nito, naka-filled na siya, di ba? Tsaka yung aroma talaga ng
dahon ng saging at saka yung pandan is talagang napakasarap talaga niya. Amoy pa lang, mabubusog ka na. Yan pa, at saka tignan mo nga kung gaano kalambot ang ating ginawa na bibingka. Yan, sana po nagustuhan niyo yung ating recipe. Thank you so much po sa pagbisita sa ating channel. Until next time, see you!